What's up mga idol? So magandang araw sa inyo. So this video is about installation ng ating bagong inverter. So naka-hybrid na tayo ngayon mga idol. Ito ay SRNE na 3 kilowatt 24 volts na hybrid off-grid na inverter, no. So ito sa video na to mga idol ay ipapakita lang naman natin yung installation kung paano i-install itong ating bagong inverter. So wala na yung ating toroidal mga idol, ayan, no. So napakalaki ng nabawas sa ating space, no. So bago tayo magpatuloy sa ating video mga idol, shout out ko muna si Idol Alexis De Castro na nakabili ng ating inverter, no. So sana maging masaya naman si Idol sa kanyang bagong laruan. So Idol, shout out po sa iyo. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel mga idol, please subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa ating mga videos. At pag-share na rin at mag-comment and like na rin mga idol kung meron kayong mga gustong itanong. So, yun lang. Let's go! So ito na nga mga idol, na i-wall mount na natin yung ating mga materyales at nakapag-wiring na rin tayo ng kanyang AC out. So ito yung ating AC out, ayan. Ito. So syempre, dumaan tayo sa ating watt meter. Yung dumaan sa ating watt meter mga idol ay yung live. So out yan, papunta naman dito sa AC breaker natin. 20 amperes. Ayan. So hindi ko na na-video mga idol, pero ito lang naman yung kanyang wirings, no, AC out. Meron tayong ano dyan, label kung asan ang live. Ayan, yung live, yung black, at syempre yung ating neutral, yung white. So pumunta yan dito sa ibaba ng breaker na to. So yung live dumaan dito sa ating watt meter. Ayan. So merong itong watt meter na ginamit natin dito mga idol, yung Peace Fair, ay meron siyang power source. Ito yung kanyang power source mga idol. Ayan. So, syempre, yung kanyang power source, dito rin tayo kukuha sa AC out ng ating inverter. Yung power source niya. So, dyan tayo kumuha. So, dito, meron tayong breakers na dalawa at meron tayong SPD na DC. Kaya nga lang dito mga idol, kulang pa tayo ng SPD, no? So, pagka nagka-budget, lalagyan din natin to ng SPD. Hindi pwedeng wala. So dito, meron tayong SPD. Ang problema nga lang mga idol ay wala pa tayong grounding. So magtatanim pa tayo ng bakal, no. Medyo kinapos tayo ng budget, so wala tayong bakal ngayon. So iaabang ko muna to. Lilinyahan ko na lang sa susunod. Ang importante ngayon is ma-power up natin ang ating system para makapagbigay tayo ng review. At saka matesting din natin kasi hindi ko pa ito na sa Shopee mga idol, no. So kailangan ng matesting talaga to para kung may problema maibalik ka agad. Ayan. So next na wiringan natin, ito. So medyo kikita nyo, medyo malayo yung ating linya ng AC. So bakit hindi ko pa nilagay dito? Ang problema kasi dito mga idol, yung aking PB wire ay nabitin. Ayan. So yan lang yung PB wire ko. Supposed to be yung ating breaker ng PB nandito sana kasi yung input ng PB nandito. So salungat siya, no. Mapapahaba lang yung ating wire. Ayan kasi yung ating PB mga idol, yan. So hindi siya abot pag nandito. So meron naman tayong mahabang AC wire. Yun na lang ang pinagapang ko papunta dito. Okay. So ito, sunod nating i-wiring yung ating PV. Ayan, yung ating PV. At sunod natin yung baterya, no. Ito yung ating baterya. So ang ginamit natin dito, 63 sa ating PV at 63 rin sa ating battery. So ito nga pala yung ating wire na gagamitin para sa ating
battery wire. Ito ay automotive wire. So, wala tayong black and red, no? So ito na lang ang aking ginamit, automotive wire na 16mm. At ito nga pala yung ano, meron siyang itong inverter, may kasamang battery lugs. Ayan. So kailangan may crimp nyo ng maayos, no? Walang hindi umaalog-alog. Tapos ito yung ating battery wire, yung dati. Ayan. 16mm din to mga idol. Okay, so sunod natin na i-wiring ito, PV. Tapos papunta na rin PV to inverter, okay? So para sa mga gagamit ng ganitong klaseng PV wire, no, di kayo malilito mga idol kung asan ang inyong positive at negative, dahil kung mapapansin nyo, dito merong pula, ayan, pula, ito puti. So kapag ganito mga PV wire, hindi kayo malilito kasi meron siyang indication kung asan ang inyong positive, kasi always positive natin ay pula. So yung connection nyo dapat sa taas ay pula rin yung positive nyo. So ito, dito natin i-connect sa ibaba ng ating breaker. Positive dito sa left. So pagka nagkakabit kasi ako, always positive nasa left. At syempre ang ating sa AC naman, always live nasa left din. Okay, so ito ikabit muna natin dito sa ibaba. Tapos wawiringan natin sa taas papunta sa ating inverter, no? So ito na yung ating gagamiting PV wire para sa ating inverter to breaker to PV or PV to inverter, no? Ito. So hininang muna natin. Ayan, para hindi siya mapiga pagka hinigpitan natin dito sa ating inverter, kasi ito mapipiga yan kapag hinigpitan natin, no? Ayan, no? Ayan. So dito sa PV mga idol, ito na wiringas na natin, nilipat ko na lang kasi walang butas sa kabila nilipat ko yung breaker. Okay, so ito dito natin lalagay sa itaas, no? PV to inverter. Ayan, dito naman mga idol, hindi kayo malilito kasi meron ding label yan sa ibaba kung asan ang positive at kung asan ang negative. Ayan, so ang positive natin nasa kaliwa rin, ang negative nasa right. Okay, so wiringas muna natin ito. Lagyan na natin ng wirings. Okay, so tapos na tayo mag-wirings ng ating PV, no? PV to inverter. So sunod natin mga idol yung ating battery to inverter. Okay, sa wakas, so natapos na rin tayo sa ating pagwa-wirings dito sa ating setup mga idol, no? So ito na yung ating battery wire. Ito, red, black. So itong red black galing sa ating mismong battery mga idol, no? And then dito sa taas, ito na yung papunta dito sa ating inverter, no? So ang size nitong ginamit natin dito, taas tsaka baba, itong red tsaka yellow, number 16mm ito mga idol, yung kanyang kapal. So mas maganda, mas makapal, no? And then dito sa ating SPD, so nakapaglagay na rin tayo, nakapag-wirings na rin tayo. Syempre, yung SPD connection natin yan, ito yung dapat galing sa panel dito sa baba. Kasi magiging useless itong ating SPD kapag yung jumper natin nandito sa taas papunta sa inverter, no? So take note mga idol, dapat nandito yan sa ibaba, galing sa mismong solar panel. Ito sa baba. Para bago man pumasok dito sa ating or lumabas dito papasok sa ating inverter, ay sasalain na yan ng ating SPD. So pagka nasa taas kasi, useless ang ating SPD. Dapat dun sa galing sa panel. Okay? So dito naman mga idol sa ating load, AC load, nakapag-wiring na rin tayo. Dito sa kanyang output, ayan, ito na yung ating mga load mga idol, no? So itong pinakamalaking wire, ang load nito ay yung aking ref at saka mga anong tawag dito. So ito, basta ito yung ano natin, yung outlet natin na saksakan ng ref at saka rice cooker, ganyan. So ito yung ibang ating outlet sa labas na to. So wala pang ano mga idol kasi hindi pa nag-power up. At saka siyempre naglagay na rin ako ng isang load na saksakan dito kapag magcha-charge dito sa ating setup. So ito mga idol, pwede na tong pwede na tong testingin. Pero siyempre magte-tester muna tayo ng ating battery para sigurado. So ito, testerin muna natin yung ating battery mga idol bago natin i-on yung ating inverter, no?
Okay, so meron tayong voltage na 26.2. So siya nga pala mga idol, bago natin i-power up yung ating system, no? Advice ko lang sa inyo, sa mga nagdi-DIY, yung inyong mga wirings, siguraduhin yung mahigpit, walang loose connections, at syempre, walang himulmol kapag wala kayong mga lugs. So usually kasi dito, dapat may lugs itong mga to, pero syempre tayo ay medyo pagka kapos sa budget, so walang lugs. Ang payo ko lang mga idol, siguraduhin nyo yung inyong mga wires dapat walang himulmol, walang mga hibla ng mga wire na nakalabas or hindi nakapasuksok ng maayos, no? Kasi etong mga mga idol, pag nagkataon na meron kayong mga himulmol sa inyong mga wire, may nakalabas at hindi natin inaasahan, merong tumambay na butiki dyan at sumagi siya sa wire na nakahimulmol at nagdikit siya sa positive or negative, automatic yan mga idol, short circuit ang mangyayari sa inyong setup. So yun lang advice ko lang, dapat walang himulmol yung inyong mga wire, nakasuksok ng maayos at saka dapat mahigpit para wala tayong loose connection, no? Okay, so i-power up na natin, yun na natin. Pagka ako kasi ang una kong ino-on, battery muna syempre. So naka-on na tayo at antayin lang nating mag-power up yung ating system mga idol, no? Ay, dali. Meron palang switch dito. So, i-on muna natin. Ayan. So, nag-on kagad siya mga idol. Ayan, no? So, pagka nag-on na yan, aantayin natin yung kanyang pag-synchronize kasi mag-ano pa yan, magbuboot pa yan mga idol. So, ayan na, meron tayong display. And then, nag-on yung ating fan. Tapos may tumunog na relay, nag-output kaagad tayo ng 220. Kung meron na tayong output mga idol, ayan, no? So pwede nang mag-power up ito ng load. Ayan. So ito na mga idol yung ating setup. Ayan, so 0-0 muna tayo sa ating watt meter kasi wala pa tayong load, no? So bago nating i-on yung ating solar panel mga idol, mag-set up muna tayo ng parameters dito sa ating inverter para sure ball bago natin pag-operating, para mahirap na hindi pa natin alam kung ano mga default na parameters na nakalagay dyan. Baka mamaya yung battery niya naka SLA or ano man, so kailangan muna natin i-set. Okay, so yun natin ang PV. So antayin lang natin. Ayan, so lumabas na yung icon ng ating PV mga idol. So mag-initialize pa yan. So makikita nyo dito, activated na yung ating inverter, may AC out na kasi live na yung ating battery. Pero yung ating indicator ng charging ay wala pa. So mag-synchronize pa ito mga idol, no? So ayan na, pumasok na yung ating PV. So i-check natin dito sa kanyang display. So down muna tayo. So eto na, lumabas na. Ayan, so nag-activate na yung fan ng ating hybrid inverter. So umaabot na tayo ngayon ng 14 to 15 amps. So ito mga idol ay dalawang 450 watts, ano? So maganda-ganda ang sikat ng araw natin ngayon mga idol. Ayan. So umaabot tayo ng 20 amperes. 21. So antayin natin, baka tumaas pa. 21.8, 21.9, 22. Okay. So, ito na siguro, hindi na siya tumaas eh. 22.1. Ayan. So, ang ating PV ay nag-generate ng 0.60. So yan ay 600 watts mga idol. Okay. Ayan. So ito na mga idol, no? So pumapasok sa ating battery ay 22 amperes. At ang input ng ating baterya ay 59. So 500 to 600 watts ang pumapasok sa ating battery. Ayan na. So wala pa tayong AC in mga idol. Saka ako na siguro yan dahil kulang ako ng AC.
AC breaker, no? So order muna tayo. Ayan, so makikita natin dito yung AC input natin, wala, 0, 0. Tsaka yung load natin, wala pa tayong load mga idol. Okay, so bali hanggang dito muna siguro tayo mga idol, no? Bali, hindi ko pa may share sa inyo yung ating parameters dito na sinet dahil hindi pa naman natin na-test. So, kailangan ko munang matest sa sarili ko kung goods ba yung mga parameters na nilagay ko. So, bago ko i-share sa inyo, no? Para hindi tayo magkaroon ng problema. Tapos, bali ito mga idol, wag niyong pansinin to. Bali, ginawa ko lang tong pantukod kasi open siya eh. So, para hindi naman mapangit tignan, nilagay ko muna dyan. Wala yan. Huwag yung pansinin yan. So, ito lang yung kanyang mga nakalagay. Okay, so for next update natin dito mga idol, abangan nyo. So, gagawa na natin to ng review after a week siguro or 2 para makasigurado tayo sa ating review, no? So, please like and subscribe mga idol para lagi kayong updated sa ating mga videos at mag-share na rin at mag-comment and like mga idol kung meron kayong gustong itanong tungkol sa unit na ito. Okay? So, yun lang mga idol. Maraming salamat.